Tatandaan nyo yung nung nagbabautismo si Juan Bautista at makita niyang lumalapit sa kanyang ating Panginoon Kristo, sabi niya, ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yung katawang iyon ng ating Panginoon Kristo, yung katawang lupa niya, yung po yung mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya sabi niya ulit, babasahin natin yung verse 5. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at mga handog na mga hayop ay hindi mo ibig, at inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Verse 6, hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya aking sinabi, narito ako. Ang ating Panginoon Kristo nagsasalita, narito ako, O Diyos, o yung kanyang ama, kanyang kausap, na tinatawag niyang Diyos, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban. So, yung pagbaba ng ating Panginoon Kristo, hindi niya sariling kalooban niya. Sariling ayon ay kalooban ng Ama. No, pinumbisi siya ng Ama na siya ay bumaba sa lupa upang pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Okay, sabi niya, hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin, mga handog dahil sa kasalanan, kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban ayon sa nalusulat sa kautusan o kasulatan tungkol sa akin. So, kung ano man yung pauna ng sinabi ng Diyos doon sa Old Testament, yun ay pinupulong lang ng ating Panginoon Kristo. Sa Old Testament pa, ay pinapaalinaw na ng Diyos na darating ang panahon, yung tunay na handog ay darating upang patawarin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Pero nung hindi pa dumarating ating Panginoon Kristo, ito yung ginagawa nila. Nag-animal sacrifices sila, inaandog nila yung toro, inaandog nila yung kambing, inaandog nila yung lahat ng mga requirements na nakasulat sa Leviticus para sa ipagpapatawad ng kasalanan. Pero hindi ito nakapag-aalis ng kasalanan. Ang tunay na nakapag-aalis ng kasalanan, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay anino lamang ng bagay na darating. Okay, so habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Kristo, ito yung requirements na ginawa ng Diyos. So, lumalabas na ito ay temporary in nature. So, reliever siya. No? Habang wala siya, walang original, siya muna ang gumaganap ng bagay na ito. No? Yung pagpapatawad ng kasalanan. Okay? Kaya nga, every time na ginagawa ito, nabasa natin sa Leviticus, every time na maghahandog ng toro, pagkatapos ng sasabihin, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Every time na maghahandog ng kambing, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Pagkatapos na gawin yun ng mga saserdote nung kapanahonan ni Moses. Kapag naghandog sila ng taba, naghandog sila ng dugo, after na gawin yun ng saserdote, nalapitan yung tao, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Pero, dito nga sinasabi, hindi ito tunay na nakapagpapatawad ng kasalanan, kundi yung inaaninuhan nito. So ito po yung tunay na kapag-aalis ng kasalanan at hindi ito. Okay, susunod natin babasahin mula doon sa verse 8, verse 9, and verse 10. Ito na nga yung titulo natin, take it away the first and establish the second. Kaya ko inilagay doon sa magandang balita Biblia. Dito maganda, malinaw po. No, na sinasabi kung ano talaga yung inalis at ano yung ipinalik. Okay? At ito yung sa Tagalog, maintindihan natin. Sabi po naman na nakasulatan, ay ganito. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop. Mga handog na susunugin. Mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Ikaw may utos nito. Yan ibig sabihin, ano? Kaya nga ginagawa ito ng mga tao dahil utos mo ito. Okay? Pero, hindi mo naman talaga ibig na gawin ito. No? Dahil hindi naman ito talaga para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Alam ko tumaba na si Chloe. Okay. Okay. Verse 9. Sabi lang, sa kanya sinabi,
Kristo para gawin kung ano mismo yung kalooban ng Diyos. At sabi niya nga, narito ako upang tupdin. Ibig sabihin ng tupdin, ano? Yung mga Tagalog na, mga modern na Tagalog, hindi nakaalam niya yung tupdin. Susundin, gagampanan, gaganapin. Okay? Tupdin. Tutuparin. Okay? Narito ako upang tupdin o tuparin ang iyong kalooban. Okay? Inalis ng Diyos ang unang handog. Kita pa na niya? Kasi sa English, inalis niya ang una. Tapos nag-isip na kung ano-ano yung una, no? Ginawang unang testamento, pangalawang testamento. Pero dito makikita natin, yung unang sinasabi diyan ay unang handog. Ang sabi diyan, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban, inalis ng Diyos ang unang handog. Ang tinutukoy ng unang handog, ito pong mga animal sacrifices. Okay? Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Malinaw po yun. Kung ano man yung inaalis, tiniyak ng saling ito na magandang Biblia, ang inaalis ay yung unang ginagawang paghandog, yung po yung mga animal sacrifices, at ito ang ipinalit ay yung handog na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Inihandog niya ang kanyang sariling buhay, sariling katawan sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito yung resulta, ito yung end result ng ginawa niyang pagkapako niya sa krus. Sabi niya, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na.